Ephesians chapter 5, verses 21, 22, and the following verses. Ganito pong sinasaad. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Nihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. So, ating po nabasa ang relasyon ng mag-asawa. Ganyan po man sa umaga ito, aking pong dalangin kayo mo na mga binata at mga dalaga at mga bata ay inyong masumpungan ay inyong relasyon sa Diyos sa inyong nakikitang relasyon ng inyong mga magulang. Kung ating alam o tunay na maliwanag sa atin ang tunay na layunin ng ating existence, it will make a real difference in your life. Sa palagay ninyo, ano kaya ang tunay na layunin ng ating buhay sa sanglibutang ito? Kung ating pananaw sa buhay na ito, o the purpose of our existence, gaya na sinasabi is to eat, to drink, to play, to work, to sleep, and multiply, hindi na tayo lalayo sa mga kabayo, sapagkat gaya na aking lagi sinasabi, ang mga kabayo ay ginagawa din ang mga bagay nito. We're just a higher form of animal. Kaya, kung maliwanag sa atin, ang tunay na layunin ng Diyos, bakit niya tayo nilikha, magbabago ang takbo at direksyon ng ating mga buhay. Sana po sa puntong ito ay nagiging maliwanag na sa atin. Kaya gaya po na aking nasabi, God's ultimate purpose in man is to dwell in men. Ito po ang ultimo, ito po ang tunay, ito po ang sukdulan na layunin ng Diyos sa tao, na ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay ay manahan sa tao. Ang tao di katulad ng ibang mga nilikha ng Diyos, kanya nilikha siya ng kalahati. It was made in half. Walang ibang mga nilikha ng Diyos na kanya pong nilikha ng kalahati. Man was made in half. Kaya sinasabi ng Biblia, in the image of God, ito po sinasabi sa Genesis 1:27, in the image of God made He him, male and female. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ang tao. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Sa oras na yon, God formed man. Sa oras na yon, inati ng Diyos ang tao. Because ang mga bagay na binigay ng Diyos sa tao ay, gaya ng kanya sinabi nung ipahayag at likhain niya ang tao, ito mga bagay na binigay niya sa tao. To be in God's image. Kaya kanya sinabi, let us make man in our own image. Na sila dapat nasa wangis ng Panginoon. To be fruitful. Sila ay magbunga, magpakarami. And to have dominion, na sila po ay mamahala, sakupan ang lahat ng mga bagay na ginawa ng kamay ng Diyos. At alam natin, this is not possible. Hindi ito magiging posible for the woman to be alone or the man to be alone. Ang mga bagay nito, ninais ng Diyos, ibinigay niya sa tao, hindi pwede ng tao siya'y mag-isa at maging posible ang mga bagay nito na ninanais ng Diyos ng kamtin ng tao. Kaya maybe, that's why Satan pushes homosexuality. Ito pong dahilan bakit si Satanas ay kanyang tinutulak ang kabaklahan, ang lesbianism so hard in the lives and in the hearts of people. It's because in the homosexual or lesbianism relationship, you are barren. Hindi ba? Ikaw ay bahog. Hindi ka pwede magbunga kapag ikaw ay idinidin, kapag ikaw ay bakla. Pareho kayong lalaki. Para kayong babae. Kaya, etong dahilan, kaya si Satanas ay kanya pong itinutulak ito sa mga puso at mga damdamin ng maraming mga tao.
And dominion comes from fruitfulness. Ang pagsakop, ang kapangyarihan ng pamamahala ay dumarating sa mula sa pagiging mabunga. Dominion is the result of fruitfulness. Habang sinisilang ang mga bata, tayo ay dumadami, yun po ang kapangyarihan ng tao at ang pagbubunga. While if a man cannot bear children, then he has no source of fruitfulness and no source of dominion. And furthermore, he is not in the image of God, because the image of God is both male and female. Yan po ang oneness ng Diyos. Ang lalaki at ang babae. So kung hindi siya pwede makapagbunga, he is not in the image of God. There are certain aspects of God that are shown by the male. Meron pang ilang aspekto ng lalaki natin, o isang aspekto ng Diyos natin makikita sa lalaki. Okay? Gaya po particularly God's judgment. Ang paghuhusga o pagpapasya ng Diyos, ito ay alos sa atin nakikita sa mga lalaki. It is shown by the male much more by the female. Ang kapangyarihan ng lalaki na maghatol, magpasya in his moral strength for war, sa pakikidigma, to judge and to rule, ay atin po nakikita lalo mas sa lalaki. More than in the female. Okay? But there is a beauty. But there is a beauty and grace in God that is shown more in the female than it is in the male. Meron pong kagandahan at biyaya ng Diyos na ating pong nakikita sa babae kesa sa lalaki. The father portrays God in that He is the head of the family. Ang mga ama, kanilang nilarawan ng Diyos sapagkat siya ang ulo ng kanyang sambahayan, the ruler, the government. But the female portrays, ang babae kanya pong nilalarawan ng Diyos na ang kanyang motherhood, the motherhood of God, ang pagiging ina ng Diyos. In fact, the Lord God Almighty, ang makapangyarihang Diyos in Hebrew for the God Almighty is El Shaddai. El Shaddai, which means the breasted one. Ito ang ibig sabihin ng El Shaddai, the powerful God, and also the breasted one, siya na nagpapasuso. So the woman portrays something about God, and the man portrays something about God. Kaya, ang ginagawa po ng Diyos, binibigyan ang lalaki at ang babae na kapasidad na maging bahagi ng ibang mga tao. A capacity to be a part of someone else. Taglay po natin ang abilidad ng bawat isa sa atin na makipag-isa sa bawat isa. At taglay po natin ang kapasidad na makipag-isa sa Diyos. At alam natin ang ganitong gawain ay gawa ng Diyos. This is the supreme work of God. Kaya sinasabi po sa John 17 verse 21, that all may be one, that they also may be one in us, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako sa iyo. Hindi po posible ito sa pinakamataas na anghel na sila po ay makipag-isa sa Diyos, even though they have a will. But it is not possible for them to be one with God. At iigit pa dito, gaya ng ipinahayag ni Corrie ten Boom, she said, we're not good if detached. Hindi na mabuti kapag tayo ay nakahiwalay. At kaya, minsan po ating makikita po sa mga ticket, kung kayo po ay mayroong mga ticket, lalo na po sa mga bus o iba pa mga pinapasukan natin, hindi mo pa sinasabi, it is not good if detached. So, ang ibig po sabihin nito, ang tao sa kanyang sarili, okay? Ang tao sa kanyang sarili is absolutely worthless. Ang tao ay wala po siyang kabuluhan kung siya ay nag-iisa. He is not made to be alone. Ang tao, hindi po siya nilikha para mag-isa. Kaya the first thing He said about Adam, kaya ito pong unang bagay na kanya sinabi po pakatungkol kay Adan, it is not good that the man to be alone. Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Hindi na mabuti na ang tao o lalaki ay mag-isa, subat he is worthless. Siya ay walang kabulihan,
wala siyang kabuluhan until we are part of the Lord Jesus Christ. Hanggang hindi tayo naging bahagi ng ating Panginoong Jesucristo. We're dust. If we are not a part of the Lord, we're dust. Nag-inhale kayo dyan, nag-excel kayo, kumakain kayo, but apart from the Lord, you're dust. Kayo'y mga alikabok. Ambisyoso tayong alikabok, stupido tayong alikabok, marunong tayong alikabok. Pag samasamahan natin lahat ng ito, tayo pa rin ay alikabok. We're still dust. Okay? But when we become a part of the Lord Jesus Christ, we become a part of God. Iyon po lamang, doon lang tayo nagiging tunay na anak ng Diyos. Doon lang natin malalaman ng tunay na kahulugan ng buhay when we become a part of Christ, of the Lord Jesus. Sana po ito'y makuha ng lahat ng mga nakikinig. Sana po ito ay malaman ng buong sanglibutan. Kung kanilang nalam ng mga bagay nito, ang kanilang buhay hindi na paikot-ikot. We find the meaning of our life. Kaya ito pong dahilan, bakit tayo nilikha ng Diyos na ganito, dahil ang kanyang layunin sa tao, ng tao ay maging kanyang trono, the expression of His personality, ang kapahayagan ng kanyang personalidad. Jesus was the beginning. Si Jesus po ang siyang una. He was the cornerstone. Siya ang panulukang bato. But we are the living stone, the temple of God. Tayo po'y bahagi sa templong niya, nililikha ng Diyos sa salkuyan. Si Kristo siya panulukang bato at tayo ay mga buhay na bato na tinatayong templo ng Diyos na siya'y mananan at maninirahan. Amen? Napakadakilang oportunidad at pribileho para sa atin. Kaya kung hindi mo po matanggap ang ganitong kainatnan mo, this is your destiny. Dito tayo tinawag ng Diyos. Dito tinawag ang lahat ng mga tao, regardless of their religion. This is their destiny. Regardless of who you are, your status in life, this is your destiny. Kaya, kung hindi mo matanggap ito, kinakaaway mo ang iyong sarili. At ang lahat ng mga tao, dahil we're supposed to be. Remember the song? Siguro minsan nabitin natin ito mga worship leader. I was born to be thy dwelling place. Tayo sinilang para, para tayo isang lugar para manahan ng Diyos. Kaya simpleng mga mensahe ng awit, minsan napakahirap na pumasok sa bawat sa atin. I was born. Pwede ba natin masabi sa Diyos, ako'y sinilang para ako sa maging lugar na ikaw ay pwedeng manahan? O ako'y sinilang para ako ay maging tanyag, maging dakila, makilala ng buong sanglibutan. Magpagawa ng maraming mga gusali, malaman ng aking mga lahat ng ito ay mula sa akin. That is not the reason why we were born. We were born because God wants us to be His dwelling place. So, the rest of God, ang kapahingan ng Diyos na lagi niyong nadidinig, is when we finally consent to let go of our desire to be a single tone. Yun po ang kapahingan. Lord, kapag inalis na natin yung ating mga pagnasa, na ako ay nais na maging mag-isa sa buhay nito. I am the captain of my soul. Hindi ba? Minsan ito nagiging mga salita ng maraming mga tao. So, that is the hardest battle that people have. Ito ang pinakadakilang digmaan o struggle na tagline ng maraming mga tao. Una sa lahat, ito ay isang pakikipagbaka na ating pong kilalanin, ng ating pong katuwiran, okay, ay hindi tayo maliligtas. Yan po ay maliwanag na sa atin. Ang ating katuwiran, hindi tayo maliligtas. You have to come to the blood of the cross. Ito ang mga kabang patungo sa pakikipag-isa sa Diyos. Una, ito malaking mga pakikipagbaka na taglay ng mga tao. We cannot come to the Lord. We cannot save ourselves unless we come to the blood of the cross. Tayong sa dugo lamang ng Panginoon, we have forgiveness of sins. Kaya sinasabi, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Para sa ilan ng mga tao, ito po ay balakid na hindi nila napapagtagumpayan.
They are so proud, mayabang. They say, wag mo akong tignan na ganyan. I pay my bill, binabayaran ko ang aking mga dapat bayaran. I don't beat my wife, I'm kind to my children. I don't need anything else. Hindi ko kailangan ng mga bagay. Marami po mga ganitong mga tao. They don't need the blood. Ayaw nila tanggapin ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Sinabi nila, don't talk about me, about Jesus. Wag mo sabihin patungkol sa akin si Jesus. Meron po tayong na-encounter na ganitong mga tao. The woods are full of them. Hindi ba? I'm a good man. Mabuti akong tao. Not perfect, sabi niya. Hindi ako ganap. Ako ay minsan nagmumura. Pakonti-konti. Subalit sinasabi niya, I'm basically a good man. Ako isang mabuting tao. So it takes a certain humility to come. Kailangan po ang pagpapakumbaba na tayo lumapit sa ating Panginoon na sabihin sa Kanya, Lord, I'm not good enough. I need help. Kailangan ko yung tulong. Bisan po mahirap para sa mga tao na gumawa ng ganitong mga desisyon. This is the first step. Then the next one is the baptism of the Holy Spirit. Pagkatapos natin tumanggap sa ating Panginoon, ang pangalawang hakbang sana, gaya ng sa Feast of Israel, there are 7 steps na nilalarawan ng ating mga hakbang tungo sa inahangad ng Panginoon sa atin. Ang ilan sa inyo ay bata pa sa pananampalataya. Ang iba ay matagal na. Sana sa puntong ito kayo ay sumusulong pa sa mga bagay na binibigay ng Panginoon. Kaya pagtanggap nyo sa Panginoon, mayroon pa, okay? Kailangan sa putong ito, inyong hilingin sa Diyos na kayo ipakalob niya ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo. Sino po nabaptize ng Holy Spirit dito? With an evidence of speaking tongues. So please, marami sa inyo ay nabaptize na. Ang ilan siguro ay nalamig, hindi na kayo nakakaawit, hindi na kayo, you don't pray in the Spirit. We have to exercise this. This is the heavenly language God gave to each one of us. So, ang aking pong dalangin, desire this. Kayo po na mga bagong tumagap sa ating Panginoon. Kayo dinadala sa ganitong stage ng inyong buhay, sa inyong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. This is very important. Nung po kami bagong mga mananampalataya, way back 1978 and 79 or 80s, amin napapansin na minsan, ang isang tao ay pagtanggap niya sa Panginoon, at the moment he received the Lord, ang ilan kasabay ng baptism of the Holy Spirit. Subat aking napapansin sa ating kapanahunan, ang ganitong pagnasa ay nawawala na. But God is preparing something in our generation. Kaya mahirap tanggapin ng ilan ng mga tao ang ganitong mga bagay. Kung niyo po napapansin ngayon, marami sa ating mga kapatid na mga Kristiyano sa ibang mga denominasyon, they don't want this. Ang ganitong mga karanasan sa Panginoon, they say, it's all foolishness. Kung meron pong ganito sa inyong puso na ito ay mga kalokohan, repent of it. This is the gift of God for each one. Sinasabi nila, ito ay kalokohan, di ko kailangan niyon. I've been born again, ako ay sinilang na muli. Therefore, I have all there is of God. Tinanggap ko na lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos, and I don't need that. I don't need all this baby talk with tongues and prophecies. That's the thing in the past. Etong kanilang sinasabi. Lalo po ng ating mga kapatid na mga Baptist. They will fight with you until death. Kanang patutunayan ng mga bagay nito, ng karanasan ng bautismo ng Banal Espiritu Santo, ito yung nakaraan na at hindi na kailangan sapat nasa atin na ang mga Biblia o ang Biblia. So, itong isang bagay na nais ng Diyos sa inyong maranasan. Kaya kailangan tayong lumuhod at pumasok sa ating mga kwarto as the baptism. And so, we are that far at this point of our Christian life. Tayo po nakarating na sa dakong ito sa ating buhay spiritual. Siguro mami habang tayo nagpupuri, Lord, I want to receive the baptism. Refresh me, refill me. Kung kayo ay napuspos na. Natuyo yung balon na nasa inyo, hindi na ito nagiging rivers of living water flowing out of your belly. Kundi yung lumalabas sa inyo, hindi na rivers of living water, kundi rivers of dead water.
Ano yung mga dead water na yan? Kanina paksa sa Sunday School, ito mga kabulukan ng mga kasama natin, ang mga kapintasan ng bautisa, yan po ay kabulukan, okay? Huwag sana lumabas yan sa mga belly natin, kundi a living water. So now God is saying, sa ganito pong ating karanasan ngayon, God is saying that you are a good boys and a good girls. You have been saved, you have been baptized with the Holy Spirit. Ngayon, good boy kayo. Okay? Good girl na kayo. Now, sabi po ng Panginoon, I have something for you. I have something for you. How would you like just to lay down your life and let me be your life? Iyan ang hinihingi ngayon ng ating Panginoon. Yung iyala yung iyong buhay, at hayaan mo ako ang iyong maging buhay. At marami po sa atin sasagot ng ganito, sandali lang. Yan po ang aking nadidinig minsan sa inyong mga espiritu. Yan ang hinihingi ng Panginoon sa atin Sandali lang. Being saved, tumanggap ka sa Panginoon, okay, masarap yan, pakinabang ko yan Baptism of the Holy Spirit, God will give us the power to give a holy life, that God, the Holy Spirit will give us the enablement, the thing that we cannot do. Yun po kasi is a comforter. Binibigyan tayo ng kakayahan ng mga bagay na hindi natin magagawa, ay magagawa natin. Pakinabang sa atin pa rin yan. Okay? So be it. That's okay. Pero, give up my right to be myself, to be me. Isuko ko ang aking karapatan na maging ako. Isuko ko yan. Sandali lang. Ayan. Diyan na nagtatalong marami. Kaya dito sabi ng Panginoon, tumanggap ka, nabaptize ka, ngayon sinasabi niya, lay down your life. Ayun. Sino yon? Let me be your life. That is where it is today. Ito pong kalagayan ng marami sa atin. Ito po sinasabi ng Diyos sa mga tao na naligtas sa pamagitan ng dugo, napuspos ng Banal na Espiritu Santo. God is saying to them, are you willing now to let me have you? Are you willing now? Ngayon ba ay kusang loob ka na ikaw ay aking angkinin, body, soul, and spirit. Gaya sinabi kanina si sister, nag-aaten na siya, nadidinig niya ang kanyang pangangaral sa salita ng Diyos, pero nandiyan pa, nagpapatuloy pa rin. Salamat sa kanya sinabi, Panginoon, gawin mo ang yung nais sa akin. Kahit ako yung paluin, sana pa may dalangin natin yun. At siya'y pinalo ng Panginoon. Pero, kung pwede natin maiwasan yon, kung sa oras na ito, ang kanyang panawagan, ay dinggin na natin. Dinggin na natin. We're not playing anymore. Amen? Inyo po nadinig, Sister Mariette, Sister, mga sister natin sinasabi, nagpapatotoo na sa mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. Sana po, sino pa kaya magpapatotoo sa atin? Alam niyo po, hindi na nagbibiro ang Diyos sa atin Hindi na. Lagi niyo nadidinig ang mga bagay nito. Kaya ito yung panahon na siya kumikilos. Ito po na nakikita ko, po natatakot sa ilang para sa inyo Ako po natatakot. Sapagat nagbawalang bahala kayo sa mga bagay ninyo didinig. Come and go. Come what may. Hindi po ganyan ang attitude ng isang Kristiyano, lalo sa mga tinatawagan ng Diyos sa ganitong kalagayan ng ating mga buhay. I'm afraid. Ako po naranasan ko nga sinasabi, I was also chastised by God. Kaya minsan sa aking panaginip, alam niyo po, meron akong nagawa na hindi mabuti. At yun ay ilang buwan aking napapanaginipan. Para ba yung nagawa ko yun nakita ko bunga, at naging bunga nito sa aking sarili, sa aking sambahayan. At alam niyo po, sa aking panaginip, ako nanawag sa Diyos, patawarin mo ako, Panginoon, hindi ko po sinasadya. At alam niyo po, sa aking pagising, nagulat ako, salamat Panginoon, ito isang panaginip, na sa inyong kahabagan ni mo itinuloy ang hatol pa na dapat na bumaksak sa atin, sa akin.
Binigyan mo pa ako ng tsansa na ako'y magbago, mag-reform sa mga bagay na ito na ginagawa. Ganito po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Inahaba niya pang kanyang kahabagan sa bawat sa atin. Inahaba pa niya. God extended her life. Naopera, 50-50. Gusto ba dumaan sa ganyan? Malagay sa ganyang kalagayan? Kung kailangan, let it be so. Kung kailangan, magbago lang direksyon ng ating mga buhay, ng ating pag-iisip. Kaya nga aking dalangin minsan sa aking mga anak, sa aking mga magulang, create a circumstances in their life so that they will change and they will love you above anything else in this world. Masakit yung para sa akin. Pero I want each one of my family, a member of my family, to be in God's army. Sa hukbo ng Panginoon, kahit na minsan, kung sila masaktan, lalo ako nasasaktan. Kung pwede lang ako ang masaktan, ako maghirap, mamatay para sa kanila. I will do that for my family and for each one of you. Ako'y dinala sa ganitong dako ng Panginoon that I can give my life. Makita ko lamang ang bawat isa ay nakatayo sa Panginoon. So God is saying to us, let me have you, body, soul, and spirit. Para sa ganoon, hindi na tayo po mga individual. Let me explain. Okay? Iyan ang hinihingi po ng Diyos. Bakit kaya laging ganitong hinihingi ng Diyos sa atin? Let me have you, body, soul, and spirit. Para po sa ganoon, hindi na po tayo magiging individual. Yan ang nais ng Diyos. Ito ang layunin ng Diyos, kaya inihingi niya yung buhay para hindi mo na pinamumuhay ang iyong sariling buhay. Hindi ka na individual. Aking pong paliliwanag ito, okay? Let me explain. We never lose our uniqueness. Meron tayong bawat sa ating tao, tayo mga individual. Subalit kapag ating pagkakalob ang ating buhay sa Kanya, hindi po natin mawawala ang ating pagiging kakaiba, our uniqueness. Okay? Akala ng iba kapag ating tinanggap ang Panginoon, ngayon hiningi ng Diyos sa ating individuality. I'll explain later what's individuality. Akala nila kanilang mawawala ang kanilang pagiging unique, ang kanilang pagiging kakaiba. We will never lose our uniqueness. Bilang persona, never, okay? Hindi natin pinag-usapan dito ang ating uniqueness, na tayo magiging nothing, na tayo mawawalan kabuluhan, with no name, na tayo ay magiging bula na lang, magiging bula na lang. No, that's not the point. In fact, okay, by allowing God to have His way, kung inyong pahintulutan ng Diyos na Kanyang gawin ang Kanyang nais sa ating mga buhay, our uniqueness as a person is underscore. It's intensified. Kung ating pahintulutan ng Diyos na gawin niya kanyang nais sa ating mga buhay, yung pong pagiging kakaiba niyo bilang persona ay lalo pong nabibigyan ng diin. Ito po ay lalong tumitingkad, tumitindi. O, hindi mo napapansin? So, ito po nais ng Diyos. God make us what we really are, but that individuality, ito na po. Yung pong ating pagiging individual, ang ibig sabihin ng ating pagiging individual, the right to reserve, okay? The right to reserve to ourselves certain prerogative. Ang ating pong karapatan ay reserba sa ating sarili ang ilan mga karapatan natin. Gaya po ng pumunta ka saan mo gustong pumunta. Gamitin mo yung mga kaloob sa gusto mo na nais mong gamitin sila. Iyong magkaroon ng katuparan ng iyong mga ambisyon. Ikaw ay to be a person in your own right. Yan po ay mga prerogative ninyo. Yan po ay mga individuality natin. Yan ang hinihingi ng Diyos na inyong isuko sa inyong mga buhay. Hindi po nadinig yun? Hindi po nadinig yun? Kaya, sa akin ito, gagamitin ko ito sa aking sariling kaparanan, sa aking sariling kagustuhan. No! Yan ang hinihingi ng Diyos eh. Andiyan po ba kayo? So God is saying, will you surrender that? Isuko mo yan sa akin. Ngayon po, meron tayong ordinance na pinapakita in a figure. Meron tayong earthly figure na nilalarawan ng bagay nito na sinusuko ng isang tao ang kanyang karapatan na maging isa. There's something we do on earth that shows that in a figure. And we call that
marriage. Marriage. Pakikipag-isang dibdib. Ang pakikipag-isang dibdib po o kasalan sa ibang pong mga tao ay ganito. Gaya po ng aking sinabi nung last Sunday. Ang kanila pong approach ay ganito. Ang kasalan sa ibang mga tao. Merong dalawang individual na gagawa ng deal. Sabi niya, I will live with you on these terms. Ako'y sasama sa iyo sa ganito mga kondisyon. Tandaan mo, tao rin ako. Yan po, meron pong ganito mga tao. Okay? Ganito kanilang approach sa pakikipag-isang dibdib. Pero ginagawa po ng Diyos minsan, nakaagit-agit sa atin ang kasalan o pakikipag-isang dibdib. Kaya tayo po minsan sa batang gulang ay nagmamadaling pumasok dito. Sa akin po nakita, gaya po na akin nasabi, ang dahilan po ng Diyos dito is for the purpose of perfecting us. Kaya minsan tayo naakit ng Diyos sa maagang pakikipag-isang dibdib, gaya po namin naranasan. We married at the age of 18, Sister Karina at the age of 17. Ano po, Sister Nerissa, kaklase namin yan sa Baguio, si Brother June. Sila po nakasadsad pa nakatapos. Kami hindi nakatapos. Pero hindi ko sinasabi sa mga binata at dalaga na ganyan ang aming ginawa. No, we're not Christian then. Pero minsan alam natin, God has a purpose for each one. Amen? Merong mga layunin ng Diyos atin. Kahit na minsan malayo pa tayo sa Kanya, ginagawa na ng Diyos ang Kanyang panukala para sa ating mga buhay. At aming napansin sa tagal ng aming pagsasama sa Sister Karina, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kalakasan, sa aming kaligayahan, sa aming paghihirap, at hanggang ngayon, aming nakikita God is perfecting each one of us. Ginaganap niya ang bawat isa sa amin. Lalo na ngayon kami nasa Panginoon. Nilalapat niya ang bawat isa sa amin. So, ito po minsan mga cunning devices na ginagawa ng Diyos para po tayo ay mahubog sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. So, have you grown since your marriage? Kayo ba'y lumago na? Magbuhat nung kayo ikasal? Okay? O lalong lumaki ang yung groaning? Nandiyan ba kayo? Kaya tayo po'y huminto at isipin ang mga nangyari. Balikan po natin ito pong senaryo. Okay, ito pong senaryo. Listen to this. Gaya po ng mga ikinakasal, itong senaryo. Bear with me. Meron po tayong dalawang egocentric na magsasama. Dalawang egocentric. Ang dalawang egocentric, ang ibig po sabihin ng dalawang egocentric ay yung meron silang dalawang tao, merong self-centered will. Meron silang mga kalooban na laging nakasentro sa kanyang mga sariling kapakanan. Kaya, they saw each other as being attractive. Nakita nila ang bawat isa nakakita-akit. And they said, I want to live with that person. Nais ko mamuhay na kasama ng taong iyon. So, doon po nagpasimula ang kanilang pagliligawan. Naging mabuti, naging maganda, at lahat ay naging maayos hanggang sila ay kinasal. Okay. Subalit pagkatapos tumahimik na ang lahat ng bagay, ikinasal na, ano pong nasa atin, sa ating harapan? Ano po? Two strong, egocentric wills. Hindi ba? Dalawang malalakas na mga kalooban na nakasentro sa mga sarili. At minsan, gaya ng aking nasabi, ang mga tao ay very incompatible. Sila po ay hindi magkalapat sa maraming mga dako. Yan po yung aming napapansin. Hanggang ngayon, nandiyan kami po nilalapat ng Panginoon. Halimbawa na lang, ito po sa aming karanasan, gaya nga kinabanggit. Sa mga maliit na mga bagay, paggamit lang ng toothpaste. Okay? Sister Karina, gusto niya maayos. Sabi mo pwede na kahit papano lumabas lang yung toothpaste. Gusto niya yung pinakauli. Doon niya didiin hanggang ma-fold. Sa akin naman, paggamit, kahit nasa gitna, pwede na. Minsan, yun na nagiging daan na makanyana ka man. Okay, minsan pagising sa umaga. O pagising sa umaga, bangon, tayo, ganito. Minsan pagising sa umaga, love, saan ako love Nakay, inkama. Kaming dalawa, aayusin namin, siya sa isang dulo, ako sa isang dulo, sa isang kisap mata, nakaayos na ang kama. Sa akin, kung wala siya, pwede na kahit papano. So, hindi po tayo makalaban sa ilang mga bagay na ganito, Lord. In many areas, we are incompatible.
So, ang ganito pong mga bagay ay nagiging tunay na pagsubok ng pag-ibig. Hindi ba? Pero, for successful marriage, sa isang matagumpay na pagsasama, there must be enough character. Kailangan po ang sapat na character. Na yung sabihin, nobody made me do this, walang tao na pumilit sa akin na gumawa ganito, ako'y sumumpa sa harapan ng Diyos, kaya ako'y mananatili sa bagay nito. Pwede naman i-work out ang bagay nito, hindi ba? Give a little, so on and so forth. Kaya kung ginawa po natin ito, beautiful things takes place sa ating pong pagsasama. Sa oras po nawala natin yung ating egocentrism, kaya po nawala natin yung pagiging makasarili natin, okay? As you begin to lose your egocentrism, you realize, remember this man, you realize, I cannot just charge out anytime. Ayun. I feel like it. Hindi ka na pwedeng i-charge. Sumunod sa oras na gusto mo, sabihin mo. You cannot just do that anymore. Okay? Hindi natin ito magagawa. Some men do and some women do. But it is not right. Hindi po nabanggit yun? Hindi po nadinig yun? Ay, mga babae, pwedeng gawin yun. I-charge ang kanilang mga sak anong oras na kanilang gusto. Ganyan din na lalaki, but we cannot do that anymore. We cannot do that anymore. Nakaipamusik kay ni Brother June. Ayaw gawin ng aking, paano ba yun? Yung hindi niya gusto, yung aking gagawin. Yung hindi niya gusto, yung aking gagawin. Yung ayaw niya maglaba, ako maglalaba, sabi ni Brother June. kung ayaw niya magluto, ako magluluto. Nandiyan ba kayo? But that is not right, okay? Once you're married, listen to this, once you're married, there are certain obligation, meron pong ilang mga obligasyon na dapat natin gawin, you no longer just think about yourself. Hindi mo na basta iniisip lamang yung sarili. You have someone to think about, and when children comes, your responsibility spread to farther. Kaya dumating po ang mga anak, lalo po lumalawak ang ating mga responsibilidad. Kaya, this is what you wanted. Ito po ang ating gusto. You wanted a wife. Gusto mo magkaroon ng asawa. Maganda. Thank God. You wanted a husband. Pogi. Thank God. Children. You got them. Ngayon, take care of them. Okay? Alagaan po natin sila. And that's God's cunning devices. In the process, ating umaabot yung mga inahangad ng Diyos sa atin. Okay? Hindi po naunawaan yun? Meron po sinasabi ang Biblia, He has made us little gods. He has made us little gods. Tayo nilikha ng Diyos na malilit na Diyos. Meron pong ganyan sa Biblia. He has made us little gods. Yan po ang tunay na kalagayan ng bawat sa atin. Little God, malilit na Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, Did I not say you're little gods? You're the children of the Most High. Hindi ba sinabi, kayo malilit na Diyos, kayo mga anak ng katastaasang Diyos. So, we're little gods, okay? Tayo malilit na Diyos. Meron ilan po mga bagay patungkol sa ating personalidad na nais niya ito ay intact. Okay? Meron pong ilang mga bagay sa ating pong personalidad na nais niya po ito'y buo. He doesn't want us to be robots. Ayaw ng Diyos na tayo maging katulad ng mga robot na kaya niya pong likayin, kaya na po ng Diyos na likayin ng mga tao na wala siyang kapangyarihan. He can do that. Na hindi siya po makakilos, maliban siya katulad ng mga puppets. Unless God pull a string, tataas ang ating mga leg, ang mga paa natin, o mga kamay natin. God can do that. Pwede gawin ito ng Diyos na gano'n, subat hindi niya ginawa ito sa tao. Nilikha niya tayo at binigyan tayo ng abilidad na mag-isip. Merong kalooban at humatol. Ito po ang nilagay niya sa tao. At alam ng Diyos ano ang kanyang ginagawa. Okay? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. He knew He was creating a potential antichrist sa tao. Alam niya, siya'y lumilikha ng isang tao na pwede at maari siya'y maging antikristo. A potential enemies. Alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Na siya'y pwede maaaring maging kaaway niya. Potential na mga Diyos.
that will rise against him, na siya ay mag-iimaksik sa laban sa kanya, katulad ng ating ginagawa ng ating mga bansa, o ang mga bansa ng sanglibutan. He knows that. But he also knew, okay, alam din ng Diyos, if he can get one of these little gods, kung kanya makukuha ang isa sa mga maliit na Diyos na ito in his own volition, sa kanyang sariling kagustuhan, sa kanyang sariling kalooban, sa kanyang sariling pag-asa, kung niya makukuha ang maliit na Diyos na ito, na sabihin ng mga bagay na ito, to say, Jesus, I cannot do it without you. Would you come into my life and be my life? Sana Panginoon, sabi niya, magpasok ka, hindi ko magagawa mga bagay na ito. Magpasok ka sa aking buhay at ikaw aking maging buhay. I don't want to be alone anymore. Ayaw ko na maging mag-isa, Panginoon. I don't want to be alone anymore. I want to be a part of you. That's what God is after. And that's where we are today. Yan po ang hinahangad ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. Ito ang hinahangad at nilalain ng Diyos. At ito po ang kalagayan natin sa kasalukuyan. Amen? We have been saved. Tayo po ay naligtas. Remember, God doesn't yank anything to us. Hindi ba sa ibubuhos ng Diyos ang lahat sa atin? God saved us by the blood, filled us with His Spirit, pinuspos tayo ng Banal Espiritu Santo, you begin to learn things, tayo po ay nagpasimula na matutong mga bagay, you begin to read your Bibles, tayo nagpapasimula na basahin ng ating mga Biblia, okay, magsa-side step ako. Iyon po mga memory verses ninyo, na aking pinamigay. Ako po ay bumisita sa ilan, they are very religiously every night. O kapag meron silang panahon, sila nagbabasa ng kanilang mga verses, mga chapters. Are you following up your children sa mga verses ninyo? So after 1 month, okay, we shall pass that. Okay? Andiyan ba kayo? So, yung pong walang mga verses na ipinamigay natin no Sunday, please na humingi po kayo sa amin para meron po kayong mga memory verses, meron po tayo maging systematic tayo sa ating pag-aaral. Okay. So, we're learning to read our Bible, beginning to read our Bible. You're beginning to have some idea about God. And now He's coming to His church. Ngayon po siya ay dumating sa kanyang iglesia and He's saying, this is what I am after. Ito ang aking hinihingi, ito ang aking hinahangad, ito ang nais ko na makita ko sa inyo. I didn't make you to be with me only. I made you to be my temple. Nilikha ko kayo na hindi lang na makasama ninyo, ang nais ko kayo ay nilikha ko na kayo ay aking maging templo. And that's where the battle is today. Dito po ang pakikitigma sa kasalukuyan. A lot of people are hearing God's voice sa buong sanglibutan. Marami po mga tao nakakadinig ng kanyang tinig. And they are not always popular in their churches. And He's telling them about the tabernacle experience. Ang ganito mong karanasan. Sinasabi niya sa maraming mga tao, I want to dwell in you, and that's my purpose in creating you, is to live in you. And in order for this to be true, you have to give and take. Meron pong natanggap ng mga tapes ngayon, mga videotapes, na gaya ng ating pinag-aaralan. Ito po minsan na aking pakikita sa inyo mga videotapes. So, aking pong napapansin, all over the world, God is speaking to us. Ang title ng kanyang message ay, ang rapture, is it a fiction or truth? Video, documentary. Ang ganda. From another pastor. So, many are hearing God's voice. So, we thank God today sa kanyang mga ginagawa. So, para po maging posible ito sa atin, okay? Para maging posible ito sa atin, kailangan yung give and take, katulad po ng mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Hindi mo na magagawa yung lahat ng mga bagay sa iyong sariling kaparaanan. Kailangan tayong makasal sa Diyos para mag-isa tayo sa Kanya. And let Him be your Lord of your life. Kaya, yun po ang ideal human marriage. Yun po ang huwaran, uliran na pantaong pakikipag-isang dibdib ng lalaki katulad ng ating Panginoong Jesucristo, kumakatungo sa ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay mapagmahal, makapangyarihan sa lahat, walang kompetisyon, He knew everything, alam niya ang lahat ng mga bagay, is always right, at ang babae sa kanya pong bahagi, sinasabi niya, you are my Lord, I want to be
one with you. Nais kong maging isa na kasama mo. I love you. I find my life in you. Aking nasusupungan aking buhay sa inyo. At sagot naman ng lalaki, you are my glory, my joy, my motivation in doing things. At sabi niya, how happy we are. How happy we are. Ito po ang ideal human marriage. Ito po ang huwaran na pantaong pakikipag-isang dibdib. Subalit ang problema, ito po, pumasok na tayo dito. Ang problema, ang mga lalaki sa kasalukuyan ay immature. Immature sila. Kumpara sa ating Panginoong Yesus. At dahil sila ay hindi po sila laging tama. Lagi ba kayong tama? Sometimes they don't listen to their wife's wisdom. Minsan hindi tayo nakikinig sa mga karunungan ng ating mga asamang babae. Ako lalaki, ako mas marunong. Kahit sa 20 yung ating kandak pa mo eh. I find that true minsan sa akin. Kaya lang ang aking pride, ang umiiral sa akin. I find that true. Nandiyan ba kayo? Ngayon naman, ang babae, tayo dumako sa babae. Nung daw aking pinapangaral ito, kapag sa babae, hindi umaamin ng babae. Siguro lang. Nandiyan ba kayo? Ang babae naman, kanya po nasusumpungan na tunay na problema na magkaroon ng a meek and quiet spirit. Isang maamo, tahimik, payapang espiritu. Sabat po sinasabi ng Biblia, the woman shall have what? The woman shall have what? A quiet and a meek spirit. Ito pong problema ng maraming mga babae. Lalo na po, rin kapampangan na babae. Mismo kaminta, ano katahimik? Kimbaleda, payapala. Maamula. Pag marangol ko po rin kapampangan na babae. Ito problema ini. Nandiyan pa po kayong lahat, mga babaeng mga kapampangan. Kasabi dyan, anak da, bala mo makipatela. Nano pa kaya po ito? Pulay naman rin babae. Pero hiniling po ng Biblia, ang babae, she must have a quiet and a meek spirit. Okay? Kaya kahit po mga kapampangan ay walang problema dito. Magaling ang mga kapampangan na babae. Ipinagmamalaki ko sa lahat ng buong sanglibutan. Ipaglalaban ko. Ba't ito po ito? Renkini, no? They have a really quiet and mixed spirit. Waling sila ay pinapayapa, pinatahimik. Pinatahimik. Dati, yun, dati. Ngayon nadidinig na ito, pinatahimik na. Kaya ipaglalaban ko. So, alam niyo po, really, I am proud sa inyo pong lahat na nandito. Hindi po gaya ng aking nadidinig sa iba. Ang kalang business ay maglibot sa iba't ibang iglesia. Pero dito mga babae dito, they are not like that. They are growing in grace and in the knowledge of the Lord. Amen? Alam niyo po, mga katulad ko, ako po ay pabor sa mga babae. Kaya minsan pinipintasan ang aking relasyon sa aking asawa. Daw masyado akong pabor sa mga babae. Sapagkat sinasabi ko matahimik sila. Baliktad. Hindi, ako maingay sa bahay. Kung nyo madidinig, pagdating sa bahay, ako po ang madidinig nyo, lagi ako sumisigaw. Ay, paras ko rin. At ikaw bugin. So, ito pong hinihiling ng Biblia sa mga babae. So, sana po ito hindi problema sa marami sa atin. Minsan, ang mga babaeng ganito po nagiging asal nila sa kanilang mga asawang lalaki. Titignan ang kanilang asawang lalaki. In base sa ating nakita, titignan ang kanilang asawang lalaki. Ikaw ba ang aking Panginoon? Ano kang klaseng Panginoon? Hindi ba? Problema minsan mga asawang lalaki. Sana po huwag maghari ang ganito sa ating mga puso. Kaya ito po sinasabi ng Biblia, it is a figure. Gayunpaman,
sa mga babae, ito po ang aking payo. Mga babae, be joyfully compliant. Okay? Be joyfully compliant. Na po tayo buong kagalakan na maging masunurin. Ayon. Maging masunurin. And try to get along with your husband. Recognize he has shortcomings and he is not God. Ayon. Kilalanin mo, hindi siya Diyos. So find your own relationship with God. Hanapin ninyo yung sariling relasyon sa Diyos. Listen to that, mga babae. Find your own relationship with God. Hanapin niyo yung sariling relasyon niyo sa Diyos. He is not God. Ang asawa niyo lalaki, hindi po siya Diyos. Minsan tendency ng mga babae, ginagawang Diyos ang kalang asawa. Ginagawang Diyos. Wala nang sariling relasyon sa Diyos. Ang pinakinggan na lamang ang asawa. Kaya ginagawa mo Diyos ang asawa. He is not God. So find your own relationship with God. Illustration po dito. Iyo po naalala si Ananias at si Sapphira. Naalala niyo si Ananias and Sapphira. Ang dalawang mag-asawang yan, mga Hudyo, dumating po sa punto kasi ng mga lagad ganito, na nagkaroon ng paghahari ang pag-ibig ng Diyos at minsan ang Jerusalem nagkaroon ng kagutuman. Dumating ang lahat ng mga ari-arian ng mga alagad, ari-arian ng mga Kristiyano sa Jerusalem ay pinagbili para ang lahat ay makaroon ng pagkain na kailangan makakain. Isa na dito si Barnabe, kaya tawag siya na matulungin sapagkat ang kanyang mga lupain na kanyang ipinagbili at ibinigay sa mga alagad para meron makain ng lahat. Meron mag-asawa na gumawa din ng ganito. Ibinenta ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga lupain, at nagpasya, at ganitong kanilang ginawa mag-asawa si Ananias at Sapphira. Kanila pong nung ibigay nila yung mga pinagbilhan na salapi, sinabi nila, eto, ibinibigay namin lahat. Dengan blida rin gabunda. Pero, nung sabihin nito ni Ananias, ang unang umarap kay Pedro, at sabi ni Pedro, yan ba lahat na yung napagbilhan ng lupa? Opo, sabi niya. At alam natin, we cannot tell a lie in front of God's servant, lalo na po kapag sila'y puspos ng Banal Espiritu Santo. Sabi ni Pedro, sa iyong lupa, sa iyong lahat ng pera, bakit ka kailangan magsinungaling sa Espiritu ng Diyos? Nasa sayo kung gusto mong ibigay lahat o hindi. Nasa sayo. Ba't kailangan magsinungaling sa Espiritu ng Diyos? At that instant, he died. Namatay siya. So, they were tested separately. Hindi ba? Sila sinubok na hiwalay. Una, si Ananias, pagkatapos mo Sapphira. At ang Banal Espiritu Santo sa pamagitan po ng mga lagad, sinabi po ni Pedro, dumating, pagkatapos po namatay si Ananias, din po ng mga binata, nilibing. Ngayon naman, pagkakataon ni Sapphira. Is it true na ganito, na binigay niyo lahat ang pera? At sinabi ng babae, opo. Alam po ninyo, sa puntong iyon, she has a chance there to clear herself, hindi ba? Meron siyang pagkakataon na na kanya pong ialis sa kanya sarili sa bagay na yon, sa pagsisinungaling na kanilang ginawa. But it was not necessary for her to die, but she followed her husband, and so doing, she died also. Namatay din siya. Pero sa puntong yon, pwede na siyang humiwalay di ba? So, ito pong ang sinasabi, find your own relationship with God. Ang kasalan po ay malakas. Kung katanging katulad nito ay ang triangulo. Ang kasalan o pakikipagsandibdib, the marriage is strong. Kung katulad nito ay ang triangulo. Kung inyo pong ilalarawan ang isosceles triangle, okay, show that, Brother Bong. Okay, that is an isosceles triangle. Ganyan po dapat magiging relasyon natin sa Diyos. Kung inyo po papansin sa isang dako po ng isosceles triangle, sa taluktok nito, yung apex, ay ang ating Panginoon. Sa one point of the base is the husband, one point of the base ng triangulong yan ay ang isang babae.
Kung ang ating pong relasyon, tandaan po natin, tiyakin po ninyo ang inyong relasyon na hindi po lang hanggang sa isang base, okay? Kung wag po nating, tiyakin po natin ating relasyon na hindi lang sa base, diyan po sa lalaki at babae. Kailangan po ang ating relasyon ay dapat ganito. Ang asawang lalaki, ang kanyang relasyon ay una sa ating Panginoon. At pagkatapos po ay bababa sa kanyang asawang babae. Ganyan naman ang asawang babae, kailangan kanyang relasyon sa kanyang asawang lalaki ay dapat una sa ating Panginoon at pagkatapos po ay bababa sa kanyang asawang lalaki. Yan po ba yung maliwanag? So, yan po ang dapat maging relasyon ng mag-asawa. At kung meron kang, okay, ito po sinasabi, at meron kayong malakas na relasyon sa base lamang, kayong mag-asawa, listen to this, sooner or later, kung meron siyang nagawa na hindi mo makayanan, masisira ang inyong pagsasama. Later, the other person will do something you cannot manage and then it will wreck because you have not served your husband or your wife through the Lord Jesus Christ. Hindi mo pinaglikuran ang iyong isang babae sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. If you try to force yourself to submit to your husband and make him your Lord, kung ito pong yung ginawa, pinwersa mo na paglingkuran ng iyong magpasagpa sa iyong isang lalaki at ginawa mo siyang Panginoon, ito pong dalawang bagay na mangyayari. Ito pong bagay na totoo. Okay? Dalawang bagay na totoo doon. Una, sinusuko mo ang iyong tunay na responsibilidad sa Diyos. Yun ang una, sinusuko mo ang iyong tunay na responsibilidad sa Diyos. And secondly, if the other fall, kung isa ay bumagsak, you go down with him like Sapphira and Ananias. Ikaw rin ay babaksak na kasama niya, katulad ni Ananias at ni Sapphira. So, you make sure that your relationship is with God. Okay? Is with God. Serve your husband through God. Paglingkuran mo yung asang babae, lalaki sa pamagitan ng Diyos, don't make your husband your God. And if you do, kapag ginawa mo yon, na ginawa mong Diyos yung isang lalaki, sooner or later, God will make him fall. Ang gagawin ng Diyos, siya kanyang ibabagsak, if necessary, because He doesn't want you through your husband. He wants you to Himself. Ay ko ng Diyos sa pamagitan ng kanyang asawa, kanyang gusto ikaw para sa kanyang sarili. Men or women, God wants you to Himself. I hope that is very clear to you. Sana po sa puntong ito. Maliwanag sa inyo, if you want your marriage to be on the rock, kung nais nyo yung mga pagsasama ay nasa ibabaw ng bato, you serve your husband through Jesus, and you are responsible to Him, and He is not pleased when you give your husband the prerogative that belongs to God alone. Hindi po nasisiyan ng Diyos kapag binibigay mo yung karapatan na dapat sa Diyos dapat ibinibigay. You disfigure your personality. Papasama po ang iyong personalidad. Hindi mo magagawa na makarating sa isang overcoming life. Those who are in the overcoming life are virgins. Sila po na nabubuhay sa matagumpay na buhay, sila po yung mga birhen. They are not married to anyone, they are not married to anybody in the spiritual sense. Amen? Hindi sila nakakasal kanino man. Ang kanilang pakikipagsandibdib ay sa ating Panginoon. And they will serve their husband through the Lord Jesus Christ. Likewise, kay mga binata, mga dalaga, mga anak, ganito rin dapat ang inyong maging relasyon sa inyong mga magulang at sa inyong mga anak. Amen? Praise God. So we don't have time. Maybe, praise the Lord. So, bibilisin ko na po ito. So this is Father's Day. Ang ilan siguro aalis sila. So let me finish this. Kapag sinabi po ng Biblia, the man is the Lord over the woman. Ito naman, patungkol sa lalaki. The man is the Lord over the woman. Ang lalaki, siya ang pangulo ng kanyang asawa. The man, ang ibig sabihin po nito, the man is not to be dominant. The man is not to be dominant. Huwag maging dominante ang lalaki. Kung sinabi ng lalaki, ito talaga ang aking role. My role is to dominate my wife, to my family.
In so doing, He will destroy her creativity at kanya pong pinalalaki ang kanya pong sariling aggrandizement, and He will destroy the woman. The way the Lord Jesus ruled us, ito po, ang kaparaanan kung paano naghari sa atin ang ating Panginoong Kristo is not telling us what to do. Hindi sa pamagitan po ng you charge out, gamitin. No, it's not that way. Kundi, but by giving Himself for us. By giving Himself for us. Sa pamagitan po, ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Nung daw kinakasal, merong nagsalita ng ganito, yung pala kanyang attitude sa kanyang asawa. Ibinibigay ang kanyang sarili. Meron pa akong nagtanong, kaya pala ganyan sobra kamahal kanyang asawa. Inamak pa ang ganitong kaparaanan na pagmamahal. Okay? Kaya sinasabi po ng Biblia, husband, love your wives even as Christ loved the church and gave Himself for it. Yun po ang greater strength. Yun po ang mas dakilang kalakasan kaysa sinasabi mo sa iyong asawa, you do this, if you're going to be a Christian wife, then do what I say. There's no strength doon. Wala pong kalakasan doon. Kahit sinasabi ko, kahit sinong bakulaw ay pwedeng gawin ang bagay na yun. It's when you give yourself for your wife. Kapag ibigay mo yung sarili sa iyong isang babae, stepping back and seeing, this is the way my little Annie is, this is the way she is, this is the way she is, papakano ko matitiyak that she grows properly in Christ and get the best out of her experience with the Lord. Itong maging attitude ng isang asawang lalaki. Kailangan ang kalakasan doon. Your wife is making you angry. Ang babae naman ay madalas ginagalitin ka ng mga asawang lalaki. Itong 40 minsan ng mga asawang babae. Para makuha ka ng gusto, gagalitin ka ng asawa. Ayun po eh. Kung ibebe, dapat patukunan, pakipatenda ka. Ayun. Pakipatenda ka, itong 40 nila. Ginagalit. Kaya minsan mga kapampang mga babae, tahimik, payapa, maamo. That's why the Bible says, ito naman sinasabi ng Biblia, Husband, love your wives, and be not bitter against them. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawang babae. Kahit mareklamo sila, okay? Huwag kayong magtanim ng hinalakit sa kanila, sama ng loob laban sa kanila against them. Dahil ang mga asawang babae, meron po silang mga tendency na gawin ang mga asawang lalaki na bitter instead of better. Meron po nakikitang ganyan na mga asawang mga lalaki. They have been destroyed because of the nagging of their wives. They have made their husband bitter instead of better. Inihingi yung hindi mabigay ng lalaki. Sobra. Mahal ko po mga babae. Nandiyan ba kayo? Kaya ito pong dahilan kaya sinasabi ito. Okay? Kaya po itong dahilan kaya sinasabi ito. Kaya kailangan ng mga lalaki tumayo sa ibabaw nito. They must rise above this. Nandiyan ba kayo? They must rise above this sa mga kainan ng mga babae. Alisin ang bitterness sa kanyang kaluluwa, sa kanyang espiritu. At kanyang i-figure niya, I married this little woman, I will love her as Christ loves the church. Paano? By giving myself for her in order she might have God's best. Yan pong attitude ng isang asawang lalaki. Amen? Amen? Aking nadinig daw nung pinakikiganto, nagbago ang pakikitungo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ayun. Wife, make sure that you are serving your husband gaya ng sa Panginoon, and you have your own relationship with God apart from your husband. Do not serve God through your husband, and husband, do not dominate your wife. Mga lalaki, huwag niyo dominahanin yung mga asawang babae. And order her around. Hindi yon isang katunayan ng inyong pagiging macho o lalaki o your male superiority, your priesthood. Your priest at home, and when you give yourself to your wife and to your children, so that you may not be doing all the things you like to do, but you're thinking of their spiritual welfare, their material